Update sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ating pag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Ninya, at magandang tanghali sa ating mga kababayan mo. Sir, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan at motorista sa presyo ng mga produktong petrolyo sa linggong ito? May rollback po ba o merong price hike na inaasahan? Well, may inaasahan ho tayong increase doon sa gasolina, no? Probably aabot kulang-kulang no na around 40 to 50 centavos. Ang diesel naman ho ay rollback naman ho at saka kasama ang kerosene, rollback ho tayo. Asahan ho natin na aabot o probably more than 1 peso ho ang rollback. Director Abad, si Chipo ito, sa ipapatupad na price adjustments, ano po ang pangunahing dahilan? May kinalaman na naman po ba ito sa geopolitical conflict po sa Middle East? Wala ho kasi hindi ho ito natin inasahan na magkakaroon ng rollback. Ang sitwasyon ho na talaga ngayon ay nagkaroon lang ho tayo ng problema recently dun sa Iran-Israel conflict. Hindi ho natin inasahan na magro-rollback pero meron hong lumalabas kasi na mga nagkataon na last week. Lumalabas ho ang sunod-sunod na oil reports ng OPEC Plus at saka ng International Energy Agency na dinowngrade ho yung global demand. Yan lang ho ang tingin namin na nag-respond ho itong market. At the same time, ito hong itinaas na around 3 to 5 US dollar dahil dun sa atake ng April 1 at ganti naman ng Israel noong April 14. Naipon po yan. Ang analysis po ng market ay near-term ho ang tawag, near-term bearish. In other words, may excitement na nagawa, wala namang actual supply disruption na nangyari sa Middle East. Pero dahil dyan may speculative effect na umingcrease, pero in the end, magkukorek ho din ang market at ibabalik ho niya rin. So ngayon, nakita ho natin mga around 4 to 5 US dollar per barrel. Kung gaano ho ang itinaas ng April 1 up to 14, yan lang din ho ang ibinaba para next week ng market din ho. So yan ho ay parang correction lang na ho ng market na wala namang actual supply disruption na nangyari. Mga more or less speculative effect lang ho dun sa Iran-Israel conflict. Sir, kumusta naman po ang supply at demand ng petrolyo sa mga malalaking bansa tulad ng Amerika at China? Well, ang inaasahan ho ngayon dahil tuloy nga ho yung fundamental effect nung production cut na ginagawa ng OPEC Plus, up to June ho ang naging ministerial meeting, recent decision ng ministerial meeting. So, wala ho tayong aasahan na increases dito sa OPEC Plus, no. Ang sabi nyo pa nga, isa ho doon sa na-mention ay US ho. Yan ho ang inaasahan na paggagalingan naman ng inaasahan pa lang ho yan dahil nasa 13 million barrels per day na ho ang production ng US. Hindi ho natin sigurado kung kakayanin pa niya magdagdag pa, pero dyan sa non-OPEC countries lang ho ang aasahan natin up to June of this year na merong, kung sakali man, mayroong pag-i-increase na aasahan. Dyan lang ho sa non-OPEC countries lang ho yan. Okay, Director, so ngayon, just to clear it, no, price hike po ba ito o price rollback? Kasi, well, nagtataka rin kami kung ilan na po ba ang mga price hike na nangyari po sa taong ito, lalo na po sa gasolina. And ano po ba ang mga key factors po to consider big price rollback? Well, kung uulitin ho, ngayon, bukas ho, ang asahan ay may rollback ho tayo sa diesel and kerosene. Unfortunately ho, yung gasolina, mayroon pang natirang increase. So, nandyan pa rin ho ang inaasahan nating increase sa gasoline lang ho na product. Sa gasoline lang. Okay. May nakaabang po bang assistance ang pamahalaan para sa mga apektadong public utility vehicles? Kung meron po, ano po ang mga ito?
Well, meron na ho tayong certification. Ang Department of Energy nagbigay na ho ng certification to LTFRB at saka sa Department of Agriculture dun sa kanilang subsidy program. Parehong ahensya ho yan, Department of Agriculture, para sa farmers and fishermen. Dito naman ho sa LTFRB, sa public transport sector, meron na hong trigger requirement na dapat maabot ho yung $80 per barrel. February pa lang ho, end of February, naabot na ho yan, naibigay na ho natin ang certification na yan sa dalawang agencies na yan. At trigger na ho at pwede na ho nilang i-release yung fund. So, ang hindi lang ho namin hawak sa Department of Energy, yung implementation dahil doon ho yan nilagay na budget allocation sa dalawang agencies na yan. So, doon ho ang kanilang sunod na step ay ma-implement na ho ang distribution ng subsidy program. Okay, Director Abad, ano naman po ang projection ninyo sa trading ngayong linggo? Posible bang may aasahan na malakihang price rollback po sa presyo ng produktong petrolyo? Well, ngayong week, asahan nga ho natin yung diesel and kerosene. But doon sa rollback ng diesel and kerosene, but sa gasolina, meron ho tayong probably 40 to 50 centavo per liter na increase. Hindi pa ho natin masigurado kung ito'y tutuloy-tuloy na rollback. Again, hindi ho natin inaasahan ito dahil talaga ang trend ho talaga dahil sa mga event na to, production cut ng OPEC, pagkakaroon ng conflict doon sa Middle East, hindi ho natin inaasahan na masigurado na matutuloy-tuloy ho ang rollback. Again, wala hong ibang event tayong nakikita sa mga report na magpupursige, magpo-point doon sa future, near future natin na magkakaroon ng mga rollback. Hindi ho tayo sigurado dyan. Ang atin ho nakikita ay mukhang nasa kataasan, medyo mataas ho ang magiging price ng ating petroleum product. Okay, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon mula po sa inyo sa DOE. Ma'am Ninya, no, yung mga beneficiary no ng fuel subsidy program sa public transport sector at saka sa farmers and fishermen, binigyan ho yan ng allocation ng government natin, subsidy. I-avail ho ninyo. Kailangan na ho ninyo makipag-coordinate doon sa LTFRB at saka sa Department of Agriculture para ho makuha ninyo yung kaagarang subsidy na inilaan ho ng government. Pangalawa ho, yung oil companies nag-o-offer tuloy-tuloy, wala hong hinto. Ino-offer ho nila yung discount program. 2 to 4 pesos per liter ho yan. I-avail din ho yan. Yung mga iba ho na may mga pwedeng ma-access na mga public transport, wag na ho tayo masyadong maging gumamit ng private vehicle kung kakayanin ho mag-public transport ho tayo. Lahat ho ito na mga na-mention subsidy program ng government, fuel discount program ng mga oil companies at saka yung paglilimita kung kakayanin na mag-public transport na lang ho ang ating mga kababayan. Lahat ho yan ng combination na yan makakatulong na mabawasan ang ating gastusin sa fuel. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.